Good afternoon po. Ay, good morning po. Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino Channel, ang inyong pong lingkod. So today is December 11, 2025. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa Maylin and Explore Montessori School Incorporated sa may General Spino Street, South Signal Village, Taguig. At dadalhin po natin yan sa may Navarro Street, Zone A, Barangay 92, Tondo, Manila. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Ang ulam, ganun pa rin yung ganun pa rin na yung niluto mo kagabi. Ayos lang, ayos yan, mas masustansya. Dagdagan mo lang ng dahon ng malunggay. Yan, ganyan luto. Tapos dagdagan mo lang ng dahon ng malunggay para mas masustansya. Mas masarap, mas mura pa.
Maraming salamat, Radyo Patrol Gabriel Gonzalez, at maraming salamat siyempre sa ating mga masisipag na Radyo Patrol. Ang oras, eksakto alas 8:34 ng umaga. Ang oras, tapos sa sulat ni Bibi. Something zero para ni Bibi. Pero dahil sa pinag-usapan natin, partner, ang ko, hindi nawawala siyempre, partner, yung mga usaping kalusugan related pagdating ng mga ganitong panahon, partner. Paulit-ulit natin yung pinag-uusapan, pero paulit-ulit natin tama ba? At mahalaga na inulit natin ito para sa kapakanan din natin at sa mga kababayan natin. Tama ka dyan. Kaya naman, makakausap po natin ang tagapagsalita mismo ng Department of Health. Ito, healthy ito. Ano sa sabihin si healthy sa pangakita mo? Sa tangkad. Manipulado. Sa hugay, sa talino. Makakausap po natin si Atek Albert Domingo. Atek, magandang umaga po. Morning. Magandang umaga sa Skyway tayo, ma'am? If ever po sa Skyway, Pa? magkano po yung, yeah. Hindi ako sure kung magkano eh. Mga 100 plus, mga ganun siguro to. Pero mas Traffic po ba? Ay, oo po, sa ganito talagang oras. Grabe. Ano po, Skyway na po? Grabe talaga traffic na yun. Mga ganitong oras. I-Gcash ko na lang po sa inyo. If ever. Opo. Kung gusto nyo, i-add na lang po dito sa ano. Pag-isahin na. Total naka-ano naman na ito, di ba? Ano po, automatic deduct, ano? Magdi-deduct po sa. Ay, kayo ba ito? O Hindi, si, minute pa po. ay, yung kasama niyo po, no? Di, kausapan niyo na lang, tapos i-add ko na lang siya dito. Para diretsuhan na.
nakikita naman ngayon. Ay, Nasa hindi, may resibo. cash naman po ako dito. I-cash ko na lang. Sige, sige. Sige lang po. Robert and Doris, dalawa ang sinabi po ito kung kayo guys yung tumatama ng fireworks. Lagyan po yung 24 siyempre, at 31 sa siyempre, bago magpasko at bago magpasko. Tama. O nga pa, sir. Napapagod sila. So, ano po ang ating sinasabi sa mga ganyan na ngayon pa lang ay babalak na magpasok. O, bakit hindi na lang yung down? Diba? Correct, Ma'am Doris. Mas maganda ko yung pag-ilaw. Ang sasabi nga po ng Doris, mas mga nagana lang sa akin na magkaroon tayo ng weekly fireworks. Maaga-aga pa ako. Ano mo natin yung matras na meron pa naman pa. Ako po, baka naman ang mga barangay captain sa Kamaka-Mayor ay magtulong na lang po o mga pondo sa kanilang mga barangay or sa institusyon, yung mga bibili dapat na patulong. Tapos kanilang po yung magbibili yung mga professional sa mga open spaces para hindi natin matakot ba ay yun po ang fireworks commission ng kampanya. Iba po, iwasugan na tayo, iwasugan pa. At napakalaga, huwag po, kaya ang alam mo ng mga bata, huwag sila mapakawagin na. Kung tayo po ay nakainom tayo, natin sa bayan ng Pilipinas, huwag na po tayo mag-safety kasi kahit anong pilit natin sa sarili kapag nakalimutan tayo, may gano'n marami. Baka yung akala nyo mahabang pizza, yung pala, konti na lang. Tama. Meron pa ba tayong firecracker ban? Hindi po sa nakaban, doon, parang hanggang po siya, ayaw na natin. Actually, meron din, executive order, nakaparang administration pa, pero hindi sa masabi ng consistent community fireworks. Kaya, amin pinapaulit-ulit po na dapat sana mag-continue po sila tayo. Just, by the way, hindi na pumasok na lang sa masarap na pagkain sa kanya si Tara. Kasi yung literal na susunugin mo na yung pera. Ay, totoo, yung fireworks. Sinusunog mo lang talaga yung pera. Oo. Tapos parang ilang segundo lang, di ba kaya mga pailaw ngayon o yung mga papusok, yung dati nagtatagal ng mga 10 minutes. Ngayon, 30 seconds na lang yata. Oo. Ubus ang pera mo. 30 seconds, ubos ang pera mo. Pagkaubos ng pera mo, puro usok. Kawawa si Lolo Sola. Tama yan. Diba? So, anong sakit na maibibigay naman ng mga ganyan? Opo, so una yan, nabanggit na ni Robert yung mga respiratory diseases kasi yung usok yan, kung meron pong may tika sa pamilya, yung sinasabing asthma, nasi-trigger ho yan na yung tinatawag na asthma attack, pwede nga magkaroon tayo ng pagkahapo, hirap sa paghinga, tapos yung mga bata naman nagkakaroon ng season. Singit ko lang Lois and Robert. Meron ng teknolohiya ngayon actually, nakikita ko dun sa mga online shopping, yung bubble generator, yung wala sa yung mga panahon namin ni Robert, hindi pa na dito sa sabon. Abay ngayon, electronic na. Tapos ito, yun mo sa purity, doctor, na purity ako. Tinignan mo yung partner, pati presyo. Oo. Diba? So, meron ng ganyan. Tapos kung yung iba naman na medyo may budget, may mga drones na may pag-ilaw. Actually, yung gumagawa nito yung mga professionals, no? Sa Vatican, kamakailanman nagkaroon ng ng fireworks display. Yung mga drone na maraming ilaw, pinapalipad nila. Oo. Ang dami ng gamit ng drone eh. So, ano po ang ma-advise ng LANPOA para doon sa may mga sakit nga, yung mga flu-like illnesses, yung asthma, yung mga talaga namang vulnerable na gaya ng ating mga lola. Yan ang nabanggit na rin ng Doris, yung mga malatrangkasong sakit ng flu-like illness. Una, may magandang balita, yung bilang ng ating flu-like illness na malatrangkasong sakit, hindi ganon kalaki yung inaari. Noong 2024, ang naitala po natin hanggang November 29 ay 170,879. So, baliktad, 169,296 noong 2024. Tumaas ito ng less than 1% papunta sa 170,879 ngayong 2025. In other words, Doris Robert, hindi bumulusok yung ating influenza like illness. At sana, mapanatili natin yung ganyan sa mga makita. Sabi natin, that's trangkaso, bye-bye. Una, magbugas ng kamay at magsuot ng face mask kung kailangan. Ikalawa, magpahinga sa bahay. Kung may sakit tayo na nararamdaman, huwag na muna makihalubilo. At ikatlo, kumain ng prutas at gulay para yung ating resistensya ay makakalakbay. Ano pa ang pwede natin maibigay na tip? Meron dito
So, siyempre, partner ko yung mga kinukonsider din natin yung mga lola natin. Correct. Sa mga bata rin, ate, di ba? Paano yung proper care natin sa kanila? Kasi, di ba, hindi, try mo to anak. Eh, siyempre, sasabi mo, bata yan, okay lang yan. Di ba? Mamaya kung ano ng food, yung narinig nila, ate. Oo, dapat po ang pagkain natin dapat ayon rin sa ating edad. No? So, alam po natin na kapag tayo ay naghahanda, usually ang style natin mga Pilipino, parang buffet style, no? Nakalimutan na. May mga pagkain na angkop sa pangkaraniwang tao or adult, pero sa sobrang matatanda o sa sobrang bata, i-check natin. Food safety rin, no? Halimbawa, siguro, kahit masarap yung, yung mga isda na pinipirito, ganyan, na yung tawag sa tower ba yun namin? Ay, masarap yun. O, diba? Pero, ito, ang pagkain na pwede ng mabilang sa tayo, kung meron tayo na kanila, at pinapapay niya. Katulad, then, nabanggit na din yung food safety, papasarin po natin. Ngayong panahon mo ng handaan, siguraduhin po within the first 2 hours, 2 oras po sa tapos na luto, nakakain na po. Dahil pag lumampas sa 2 oras, at nagkakaroon pa ng mga games, sumasayaw pa kami ni Robert, di ba? Ay, Nagmamano pa tayo kay Nilang Dory. Yung pala yung pagkain, nandun, nakabilang, tapos ang dami nito, habang tumatagal, 6 hours, 4 hours, tapos sa gusto, yung pala, baka panita. Pag iba na po yung amoy, or yun na, parang lumampas ng 2 hours, medyo iwasan na po natin, dahil pagkain, pag pa tayo, magkaroon tayo ng pagdurumi after ng ating So kahit na kahit natakpan mo, kunyari, lagyan mo ng foil, yung ganyan. Yung ano po kasi Ma'am Doris, yung importante yung temperatura. So, advice natin, kung alam natin na lalabas ng 2 hours, siguro pagka 1 hour after or 2 hours, medyo room temperature lang yung pagkain ng bawa. Kung hindi pa kakain, ilagay muna sa loob ng refrigerator habang nag-aantay. Wala yung problema yung magpainit na lang ulit kapag hindi gusto kumain. Ito yung hayaan natin na buong pagdamagat, buong umaga, buong hapon, ay nakalagay lang doon. Kahit may sakit po kasi, kahit tatakpan yun, kung meron ng, kasi diba, marami ko natin na makakukuha ng pagkain, may kapantungan. So, yung gawin natin, hindi natin napapansin, tumagal yung pagkain. Yung po nagsisimula yung mikrobyo na kung makakayaan siyang tumagal, pwede siyang maging dahilan para matapos. Ayun. O tawid tayo from mga seniors, tapos sabi mo ano yung mga bata. Ngayon naman dun sa mga Gen Z. Oo, di ba? Sila po ay party. O, tingnan ni Robert, nag-o-otso. Ay, seryoso, ano ba? Gen Z, ano na? Yung panahon niyang konso. Ano na, para sa panahon. Mamaya bakit? O, sila naman po, siyempre, nagkaroon na ng Christmas dinner. Tapos nagpagsikwena. Aba, siyempre, may after party sa ito. Ano po ang advice sa kanila? Opo, makalagang dalawang bagay po, no? Una sa lahat, yan, ito yan, mga nag-after party tayo nga. May nakita ako, alam mo, meron tayong kapag-iisip sila ng after, nag-uusap sabi nila, yung party happening after. Totoo yan. So, dapat po, umiwas tayo sa alcohol. Kung hindi makakiwas, huwag po tayo magmaneho, magkaroon tayo ng designated driver. Or kung pwede, makitulog na lang muna tayo, huwag muna na maneho. Kung nasan tayo, magmaneho na lang muna, hayaan natin makapahinga tayo, maalis yung alcohol sa katawan natin, dahil hindi na nagiging sanhi ng road traffic. Kapag ikayin si Doris yung Gen Z, alam niyo ba na meron isang ugali or nagagawang kasanayan ng mga Gen Z na actually health behavior. Yung tumayo ba ng TikTok dyan? Kung sumasayaw ko tayo, at ako patayin natin lahat sila. Dahil yan ang activity, 150 minutes per week or para sa madaling bilangan, 30 minutes per day, 5 days per week. Sa mga nakatatanda ng konti, sorry kung hindi na ako, baka ba yan. Pero sa Gen Z, yun yung mga TikTok dances, di ba? Baka click mo sa TikTok, may practice ka ng parang exercise ka ng practice ng part. Tapos pag ready ka na, nakuha mo na yung rhythm and the steps ng ating exercise. Alam ng part yan, nakakalot ng TikTok na ito. Pero ganito naman, lagi namin kanina po sa pag-asa tinanong namin, napakalamig eh. Di ba? Hanggang madaling araw at ang sabi ng pag-asa, hanggang Pebrero, i-enjoy na natin ito. Pero just kasi, sa sobrang
Tapos may mga sinipon, naiinom po. Paano na po yung dapat natin gawin pag ganitong weather, Agnes? Opo, importante, Robert, ang hydration, ang pag-inom ng tubig. 7 to 8 glasses of water per day. Ang exception na po kung kayo po ay nagka-dialysis, pero kung abiso ang ating mga doktor kung ano po yung maximum na tubig. Bakit importante ang hydration? Ngayong lumalamig ang ating panahon, yung humidity, yung dami ng tubig sa hangin ay bumabagsak, medyo naging free yung hangin. Nagkakaroon tayo ng irritation. Ang pangbawi natin doon, yung pag-inom tayo ng tubig, hindi ganun kabilis nakikita yung ating ilong, lalamunan. So makakaiwan tayo. Kasi, alam nyo, at hindi mawala din kasi pag lumamig sa December, lalo na January, mas malamig pa nga. Sabi nga, di ba, mas malamig January, February. Ayan na, pagdating mo sa umaga, parang bakit nagkaroon ako ng sore throat ngayong umaga? Kasi yun yung pala, marami sa atin natutulog sa kabukas yung bibig, natutuyok yung nalamunan. So, hindi lang po yan, manigaw-gaw ng tubig, tulog ng konti, kasi habang tulog tayo, para ma-hydrate din tayo. Yun, oo. So, pwede. Pero balik lang ako tungkol sa may handaan na nga. Oo. Actually, nire-recommenda po ba ng DOH na mag-face mask tayo bago kumain? Bago mag-face Maganda na naman nagkakahan, naka-face mask, pagkakain sa tatanggalin. Oo. Kung wala naman tayong sintomas at confident tayo sa ating resistensya, hindi tayo kuya, kumakain tayo ng gulay, ay kahit hindi mag-face mo ng problema. Pero, kung tayo mo ay nakatatanda o sobrang bata at kung tayo may nararamdaman o may sintomas tayo na, mas mabuti o naka-face mask tayo. Meron naman mga face mask na nakikita ko, face mask na rin, o may face mask. Oh, wow. So, pwede yan. O kaya, yung mag-color ko, may red para Pasko, para matching pa rin tayo sa Christmas party natin. Ito protection ng natin yung ating mga kapatid. Maganda yun. Pang-uling tanong, ate. Ito na tayo. Bonito, bonita. Ayan. Kapag naregaluhan ng mga taga-Department of Health ng something, anong something kaya ang pwede namin i-consider na ibigay sa mga taga-DOH, ate? Siguro po, ang hiling lang namin sa DOH, tayo po'y mag-ingat sa ating kalusugan. Yun kung pagpili natin ng mga pagkain, ang prutas, ang gulay, ang damihan natin. Walang problema ang lemon, bawas-bawasan na ng konti, o sabi niyo buong natin natin lemon. Yun po ang hihingin naman din, kasi happy kami basta tayo kung lahat ay palito. Oo. Kami rin naman magiging happy asa kapag nag-BBB. Oo, di ba? Zero balance billing. Yes, di ba? Maganda yun. Eh, ganun pa man, Merry Christmas po sa ating lahat. Yay! Mga taga-DOH na mabuhay kayo. At Merry Christmas! Merry Christmas, ate! Maraming salamat po. Second Hermosa, Merry Christmas! Maraming salamat po, Robert and Doris, at Merry Christmas po sa inyong lahat. Kasama na sila tayo sa sinakakit na sa Yun o! Thank you, Ate. Thank you, ate! Si Ate Albert Domingo, a.k.a. Alden Richard ng Local life. Oo, di ba makakabuka eh. At tagapagsalita po ng Department of Health. At dahil dyan, Dahil dyan, at the time, ito ang ating pong oras, 8:52 ng umaga. Tuloy-tuloy lang ang ulan. Mapasyon mo kung nakikita sa ulan. Ito ang partner ng Boyan. Pag-AM, ECMN. Ang programang ito ay hatid sa Singkong po. Singkong na saya, lahat na panalo. Mas madali ang servisyo sa Singkong para sa lahat ng apply na social welfare and development for para mag-bagay sa health pero para sa ginawang kailangan agad, Lemex 40 capsules and blister pack. Madaling bitbitin, kaya ibulsa, gawa sa natural na lagunin at tunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient
na. Ginawa ba? Lemex 40 na kung tigil niya. Pagkalang hindi, Lemex. Hindi. Pinagkukunan. Lemex, pagkalang 40. Ang overlock lang ka ng tema. Tigil ako po. Maluwag ang pagkina. Ang Lemex 40. Basta naman din. Lemex. Ang Lemex 40 na kung tigil ay mabibili sa pangunahing kusina o drugstore na malapit sa inyo. ATM. Unang anak, makababahala sa problema. Para ba, Lemex Market ang pagkakas ko. Ang Lemex Market ay gawa sa sinusunaw at pinanala mo ng tema. Ginahawa para sa bata, itakay para sa iba. Pag-iugat yung bawbo, nag-reflect or Lemex. Ang batang nag-umihin namin. Ang damalagad ang kubo at lemang nakabara. Magbanang magiging Lemex. Dahil gusto natin lagi silang on time, partner, Dapat. 72. Good time, 8:55 ng umaga. wala din ito po ba ito? Agama na dalawa at lemang nakabara. Ang batang nag-umihin Lemex. Ang dami na nating tahan ko, partner, na mga gusto mo dito na gusto nila. Eh, pag hindi Lemex daw ang tatanungin, ano gusto matanggap? At pwedeng may something na ibigay sa mga taga-DCM. Ay, dami yan. So, kasi may choices sila. Number 1. Number 1, pera. Number 2, salapi. Number 3, atik. Atik. Pera. Ang talaga? Atik. Talaga mo ba ng pang-apat? Ano ba pa? Money. Pacquiao ba ito? Pero merong, Kung dito, traffic. kami, dapat merong, threshold. Ay, Yung binibigay. Oo. 50 pataas. Wow, yun ang Centavos, ha? Oo naman, any amount, appreciated natin yan, di ba? Sa something, ano yan, something kwento, Yes. something kumpirmado, something sigurado. Oo. Ang sigurado dyan, kwento, sisma. Oo, diba? Something in kind, yan mga ganyan. Ay, nako, magiging masaya lang po guys sa gusto. At may tatawid natin, no? At Correct. lap. Oo. Partner, kanina binati ko lang yung mga taga-Pampanga, ba din natin yung ano, Happy Pampanga Day. At may partner dyan sa amin, sa Candaba, Pampanga, ay may ginagawang activity. Solidarity March for Transparency, Accountability at Responsible Citizenship and Good Governance. Nang nagsilip po dito sa Reverend Father Francis Dizon, nagkaroon ng misa ngayon, nagpamarcha sila, asking for accountability din sa ating mga proyekto na hindi na ibigay ng tama sa ating mga kababayan. Ay, mabuti naman. Iba-ibang religious organizations and movement at kasama ngayon dyan na umiikot sa buong bayan ng Very Candaba. good. O, supportahan po natin ang mga ganyang pagkilos. Oo. Happy tayo dyan. At happy anniversary. Buong Pampanga daw. Pampanga. At Nunanakit. Happy birthday din, partner, sa kapampangan nating kaibigan na si Hasmin Tagum. At siyempre, happy birthday kay Kuya. Lagi natin kasamaan sa radyo. Ay, gusto. Oo, natin sa kabila. Jeremy Hidalgo, happy birthday! Wow! Happy birthday sa iyo. Ang element. Kahit mag-isal ko. Yung mga taga-YouTube natin, partner, 17,000 ang nakikinig sa atin. Baka kanina pa ito, nadagdagan na. Tanya Lopez, Poy Vladimir, May Paul, Ryan, Maricoy, Jong, Henry, Alapan. Oh my God. At syempre, good morning din kay Sara Concepcion, Diana de Guzman, Lornsky, Maria Dulce Orate, Gloria Parca, at Mati Open. Good morning! Good morning, ang aking amiga na si Patrick Hidalgo. Wow. Hola. Hindi ba Ola? Ola. Iba pala yung hola. Iba yun. Winner tayo. Ganyan na lang tayo. Best kaya gusto
Balikan kay Bagi, Vitalina, Hall, FHL, si Major Torrentinas, Titas, Bull, tayo dyan, 8:59 na. Bye-bye. Meow. Ingat. Merry Christmas! Sa pamilya nalubutan ng Philippine Men's Baseball yung mga host Thailand sa score na 8-7 sa matinding 10th inning game itong Miyerkules sa Philippine Baseball Stadium sa Patutkani bilang preview ng kanilang gold medal showdown sa 33rd South Philippines. Nagwagi ang Pilipinas dahil sa crucial error ng Thailand dahilan para makabuntag sila Boris Boyan at Gino Borrico para sa panalo. Nanatiling walang talo ang Pinoy batters sa 5-0 record habang bumagsak sa 4-1 ang Thailand. Magkatapos muli ang dalawang tutunan para sa isang medalya bukas. Bago ang final, nakarat ang Pilipinas sa Lao ngayong alas 11 ng umaga. Philippine time habang makalaban ng Thailand ang winless Malaysia ngayon. Payout para sa mga senior citizen ng PWD at Puno Parents sa Maynila, ipamimigay na ngayong araw. Narito ang balitang konfirmado sigurado mula sa Maynila Katedral sa Luzon, Trisha Lindo Tres. Good news, ngayong malapit ang magpasko dahil simula ngayon, niro-roll out na ng Manila LGU ang mahigit 200 million pesos na payout para sa senior citizen, persons with disabilities o PWD at solo parents sa ilan ng compensation program ng PSWD. Pinakamaliking pondo ay para sa halos 30,000 senior citizen. Ibigay din ang 500 pesos na buwan ang allowance mula Hulyo hanggang Agosto para sa higit 40,000 adult PWD, halos 10,000 minors at higit 30,000 solo parents. Maaari nang kunin ng mga otorisadong barangay gusto ng pondo sa mga itinalagang eskwelahan at ipapamahagi ito sa mga barangay hall para doon direktang makuha ng mga benepisaryo. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Big Salinto, PZNM. Maraming salamat, Trisha Lindo. At yan ang mga balitang kumpirmado sigurado. Basta pag-imay na yan, nakareport agad sa PZNM at sa aming dito. At ito, Fernando. PZNM, balita ngayon. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga magkakagawa na issue. Hirap pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang pag-utik-utik. Adaptator Pusi at Nicaragua, ang pag-aatin ng balitang tamaan at tapatan ng karamayan. Balita tamaan, balita tamaan. At DCMM Radyo Patrol Registrar at DCMM
niya ay galing ng Pogo at Roca. Nako! Hintay pa natin yung reaction dito ni VP Sara Duterte. Samantala, doon naman sa ICI, abay meron ding bagman. Dito naman pong umano'y si Senator Grace Poe, itong tractor sa Batangas, naging Vice Mayor, ha? At second nominee ng party list ni Senadora Grace Poe, na kung saan si Brian kasi isang seat lang yung NPJ party list. Pero second nominee itong sinasabing bagman itong si Senator Grace Poe. Pinabulaan na po ni na Brian at Senator Grace Poe itong bagay na ito. At abangan pa natin ang ilang mga bagman. Kita mo naman Kati, dito sa kaso naman ni Atong ang nagpuso rin sa kanya ay parang bodyguard din, no? Security niya. Patitongan. At ang na-observe naman ay si Gretchen Barreto. At may 10 iba pa. Kaya baka natin yan, mga kapuso. Sinasaldi ko, security din niya, ha? Parang naglabasan na. Ano ba, may kaugnayan ba yan dahil papaspor? Ano ba? O na traffic lang, kaya ngayon lang naglabasan. Ha? Depende nga sa traffic, nainip sila, kaya naglabasan na sila. At ang bicameral conference, ito po yung para sa pag-isahin ng budget ng Senado at Kamara. Ngayon ba o bukas, sabi ni Senator Sherwin ngayon, sabi ni Senate President Tito Soto, bukas. Bukas daw Ang mahalaga, live stream yan. Tanong, dadalo ba si Senator Tato de la Rosa na isa sa mga member ng BICAM ng Senado? At sinasabi nga na yun daw budget para sa taong 2026 ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, more accountable, ayan, more transparent, at more discipline. Baka matiyak natin na walang mga insertion, Oo, walang dapat naman talaga. mga ad program. Kasi pag ingatan nila yan dahil buwis natin yan At saka yung iba inutang. Kung gusto nyo bumalik at tiwala sa Kamara, wag na kayong maglagay ng chairman ng Committee on Appropriations na party list. Alam ko, dapat hindi talaga sila kasama dahil wala naman silang distrito. Walang district. Marginalized sector. Yun ang panahon ni Pangulong Duterte, si Eric Yap. Party list dati yan, CIS Act. Iko. Yan ay naging chairman ng House Committee. Tapos after ni Eric Yap, minana ni Saldico. Saldico, oo. Na ako Bicol party list na naman. Pero saka nakakita, pinaka-powerful na committee ng House ang umuno, party list. Hindi regular congressman. District representative. Alright, narito muna. Tuloy natin ang mga talakayan na yan. Kasama kayo sa DCWB Text Connect 0917-594-5941. Dako muna tayo sa ating Double B, bagong-bagong balita. Oras natin, alas 9:08 na. Apat na panukalang batas pinapatutukan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso. Kabilang dito yung political dynasties at Independent People's Commission. Mas maiging verifikahin urgent. Ay kasunod Francis Pangilinan. Yung attorney kayo sa kapon, diba? Iba yung prioritize yan kesa yung ideklara mong urgent. Oo, mas may ngipin pala yung urgent, pag-declare urgent. At Pangulo, seryoso sa pagnanais na maipasa ang nasabing mga panukala kahit hindi pa certificate urgent ay sa Malacanang. Iba nga yung urgent Ano ba? Ay, sige. Mga nagtitinda ng sibuyas sa Mega Q-Mart sa Quezon City, umaaray. Hindi pa naman umiiyak, pero umaaray na. Oo, ako mag-iwa. Kasi mag-suggested retail price o MSRP sa imported na sibuyas. Lugi sila, lugi. Department of Agriculture, magpapalabas ng Showcase order para sa mga hindi nakasunod sa maximum suggested retail price o MSRP sa imported na, alam ko pula pulang sibuyas. Oo, walang problema yun Samantala, Pilipinas, maaaring humiling sa gobyerno ng Portugal na kanselahin ang sinasabing Portuguese passport ni dating Congressman Saldico ayon sa constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa. Pwede naman pala, ba't ang bagal? Kaya kahapon na inano sa Pangulo yung kanselasyon ng passport niya, Philippine passport. Bagal. Umaray special treatment kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Mo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City.
pinabulaanan ng Bureau of Corrections. Ay, puntahan niyo muna yung Pasig, City Jail. Gumanda pasilidad, nandun si may aircon, may water dispenser. Pero yung Bago-bago eh. sinasabing special treatment, iba yun sa binibigyan niya ng pasilidad. Ayos na, Tingnan ganyan. natin. Mayor dating. Bilang ng mga pasyenteng nakinabang sa zero balance billing ng Department of Health umabot na sa 1.78 billion. Bakit bang wala kayo binayaran yung 1.78? Pag government hospital, Mga accredited? Oo, accredited. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Hindi kayo naghintay. Alam ko mahabang hintay. Di ba? Mabilis. Alas 9, cheese! Hahataw na po sila. Ay, wala. Ano nangyari? Meron muna tayong panangayam. Ayun. Pag-uusapan At tayo natin. yung pagkakataon ng ating mga super radio reporters. Ano pag-usapan natin? Yung sibuyas, ayan. Kasi Walang nga, sibuyas. maraming umaaray, sabi mo nga, iiyak pa. Pagbigay ka ngayon ng bouquet of flowers na pulang sibuyas. Pinakamahal yun. Pa-appreciate pa. Oo, mahal yun. Oo. Okay, nasa linya natin, Chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura Sinag, Engineer Rosentos So. Engineer So, Ika at Cathy, magandang umaga po. Morning, dating Santi, magandang umaga. Opo, anong monitoring natin na umaaray ang mga tindera sa MSRP ng pulang sibuyas? Lugi daw kasi mahal daw yung pagkakabili din nila. Nung last 8 days ago, natin sa Divisoria, wholesale price ng sibuyas, yung presyo nila is 550, yung 90 dos. So, umabot lang ng 52 pesos ang bigay nila sa mga umangkat na kanila. So, presyo umangkat sila. Hindi naman, mostly, magiging yung itong middleman, saka yung retailer, yung spread almost 50 pesos na. So, dapat yung presyo nasa 150 lang ang retail price. So wala po kakulangan, inoongso sa supply ng sibuyas kasi sinasabi, nagbawas daw ng export ng sibuyas, na pulang sibuyas yung China, kaya nabawasan yung supply natin. Yeah, pero ang import price, nakita naman natin yung dumating mababa pa. And yung parating, medyo may pag-increase ng konti, pero dapat masok pa rin doon sa set ng MSR rate na kasi yung dating na set 120, ngayon, taas ng 150. So dapat pumasok pa rin yung presyo sa 150 per kilo. Kasi 200 po, kanina, doon sa ulat ni Bam Alegre, nag-ikot-ikot siya sa ilang mga pamilihan, 200 daw po kada kilo dahil hindi daw kaya yung MSRP na 150. Yeah, dapat kaya siya. Nakita naman natin yung import price mababa naman. And mas yung bago na parang kung tumaas man ng 60 pesos yung import price, eh parang sa retail na 200 pesos dapat pumasok sa 150 pesos. Pero dapat imbita natin yung implementasyon. Hindi makakasunod sa MSRP. Kung sinasabi nila, suggested lang yan eh. Paano yun? Dapat nandiyan naman yung FDI, no? Yes. Food terminal. Pwede naman mag-distribute doon sa mga area na mataas yung presyo. Baka sinasamantala dahil Pasko, isa lang daw mangyari sa isang taon. Pero sobra naman na ingat yung presyo. Hindi sila, Dapat hindi naman ganun kataas yung presyo. hindi takalima yan sa 500 piso na chipena ng TTI. Ay ka siya, oo, ay 1/4 na 50 na agad. Okay, so yung local ba, kamusta po ang supply? Kasi important yung napag-uusapan natin. Yung local po, Yung local kasi upos na, no? Upos na, almost 10% na lang na iwan or 5%. So, magtatanim din kayo,
last month may nagtanim na. So ang harvest natin, may konting harvest ng February and March, big ng harvest natin. Teka, ngayong kapaskuhan, kamusta monitoring nyo sa iba pang agricultural products, lalo na yung mga binibili, manok, baboy, may abnormal na presyo ba o tama lang? Kaya so far, yung presyo ng presyo ng manok kung kaya last year, mas mababa tayo ngayon, no? Pati yung presyo ng baboy, yung presyo ng baboy ngayon, at least may makikita tayo 130 to 160 na presyo. So dati kasi umabot 420 or 50. So masasabi natin mas mababa yung baboy in Pero sa kabila ng mga bird flu, ASF, yung merkado masigla. So, kaya mas malaki yung production natin taon compared last year. So marami bumabalik na nag-alaga ng baboy. Hopefully, continuous na mag-alaga para lumawak. Bakit pa ba itong sibuyas, so baka may paliwanag nyo sa akin kasi nakakapagtaka, bakit pabalik-balik yung problema sa presyuhan ng sibuyas? Parang, pag-December. taon-taon po. Di ba dati sobrang tumaas pa yan, mas mataas pa kesa sa ngayon. Ano po ba nangyayari? Ano po issue talaga sa sibuyas? Kaya nga, dapat ma-check talaga yung mga importer kung pasok, no? Kasi majority ng merkado yung importer na local, konti na lang iwan. Kung kulang yung mga importer na nagpasok na kung sino-sino, siguro i-open up din mga importer. Alam ko, expert ko yung iba sa pagbili niyan, pero yung tagakain lang. Ano ba pagkakain mo ng pula sa puti? Alam mo, ang pinakamasarap pansahog dyan. Mas masarap yung pula. Ayan, ako nagluluto ako eh. Mas malasa yung pula eh. Kesa pula. Kaya mas gusto ng mga Pilipinong panggisa yung pula. Yung iba po kinonso. May lasona naman tayo yung galing Locos na native na Yung maliit. kaya meron tayo no. And of course yung mga mga shawarma yung pizza yung puti ang ginagamit pero important na lang natin na sibuyas natin. Alam ba masarap? Lokal o imported? Local pa rin. Matapang daw yung imported eh, no? Oo, tsaka mas maliit yung yung local pero mas malasa. Pag nagkakakulang ba ng local sibuyas ng panahon? Kasi yung pagtatanim nila hanggang doon lang talaga, hindi pwedeng ipilit ang tanim niya, di ba? Yeah. May mga stories tayo yung yung sa local na production natin yung story. Pero mostly hanggang December maubos na talaga. Yeah. Okay. Oo, parang mas payapa ngayon yung mga supply natin in also ngayong taon. Parang hindi masyado problema compared sa last year, di ba? Yeah, except yung yung mga lowland naman nagka-problema tayo sa bagyo ng Pasig. Pero majority naman ng produkto wala tayo masyadong problema. Produce tayo. Inongso, salamat po sa oras at pagpapaliwanag. Ingat po. Merry Christmas. Merry Christmas. Maraming salamat. Engineer Rosendo Sos, Chairman sa mga industriya ng agrikultura. Mas friendly ang market this year. Mas stable ang supply. Para last year. Yan. Huwag lang mag-take advantage. Huwag lang manamantala yung mga nagtitinda. Bakit daw, sabi ni 4239, bakit retailers ang hinahabol ng DA at DTI? Dapat trader at middleman. Ang habol nila kasi ang presyo ng retailers base sa pagkuha nga nila dito sa mga traders at middleman. Kasi pag tinanong mo yung trader, sabihin niya, hindi, mura yung paso namin. O pag tinanong mo yung retailer, ay hindi, ang mahal ng kuha namin. So, dito daw sa bali, 177 po lahat. 74.75 per 250 grams ang pulang sibuyas. O, 1/4 yun. O, so, pesos. magkano yun? 1/4. 300 per kilo. Ang galing sa Mag-Andoy.
calculator eh. Ayos ka rin dyan, ha? Parang nga alam mo, sasabihin namin, ha? Oras natin na las 9:19 namin, ha? One-on-one. Walang personalan. One-on-one. Walang personalan. Nga lang, nakalis lang tayo sa traffic pero may dadaanan pa rin talaga tayo. Ganun talaga, no? Wala talaga Hindi tayo. naman sumali. Ayun lang, wala ako. Dapat maging maingat at mapanuri. Pare, alamin, sino ang gumawa ng gamot na bibili? Tumamba. Walang sound, Daddy. Para masiguro, ligtas sa mga gamot. Lahat ng yan, maasahan mula sa Brightman. Dahil gusto ng Brightman, na gumaling kayo. Kaya pag may kailangan gamot, 177. para hindi mapamahal, ang tanong kung may Brightman ang gamot na kailangan ninyo. Simple process, consult your doctor. Ayun, may sakit kaya ng malupit. Kaya, Rocky, ako'y nabina, puro ko'y sumakit. Sakit ng katawan na may lasa. Sabay-sabay man ang mga kuan-kuan. Prestado, 40 ang ating idol. Bilis pa na ang kahabahan. Master Bernard para sa mga fast at 20 minutes. Ang Sige, sige. para sa mga kapilin, General Free of Brazil, 48 and 7% of ultra doctor. Good morning. Nadala pa. Sige po. Parang di kayo matigilan. Kasi, bakit di kita nakita? Nagsalita sa Pinoy. Good eyesight makes perfect moments. For expert ideas, stand-out facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical, love your eyes. Team Magic More, sa pagkikitigan. Mami, alam mo ba? Tigas. Immunity-gas ba ang isang kinakain? Immunity-gas ang pag nagkakasakit? Immunity-gas na yan. Immunity-gas, dapat tuloy-tuloy ang Celine Plus. Tuloy ang kulang ng vitamin C and zinc. Puro para immunity. Yes, at 171 million pesos. Tapos sa Solo Pérez, 56.5 million. 15.5 million sa Solo Pérez. Ito yung ibigay ng mga kabayan natin, yung mga restaurant service and visibility, 55.9 million. Ngayong araw, ibibigay yan sa mga ginagawa ng barangay. Wala ngayon sa December 30, ipapamahagi yung mga Isang delivery boy, ha? Ayan, hindi kailangan pumila sa City Hall. nilalakay dadali sa atin yan sa mga barangay para yung sa barangay yun ang pinagaling sa amin sa yung mga barangay officials ito na yung isang doon na pinakipirma dito lahat ay binibigyan ng mga barangay official yan pag maging barangay official nyo bibigyan na yung allowance ng mga dito at ngayon naman yung mga solo parents ito yung matagal-tagal na rin initry ngayon Hoy! araw na Nag-text yung Little Mayor ng Manila, yung daw na panalo ng mga TV tsaka refrigerator. I-donate mo raw sa Christmas party natin, iparapon natin yan. alas na ako sa Ano malas? Saan mo din na yun na panalo ng mga TV tsaka refrigerator? wala lakay pa ngayon lakay tatlong taon na ako malas sa punutan Ano? itatang mo na sana itong sa atin ay sana kahit na kapiraso na makabunot na ako Ayan. Di ba alam, malaki daw kita mo ng vlog eh. Kunin, mangingi ka ng swerte kay Madam Yuki. Mapakatigas ka sa rapon. Oo, very swerte. May mga duda pa rin ng mga taong bayan dahil sa anak ko na nabawasan nga daw pero malaki pa din ang natira. How controversial is this particular element sa budget? very controversial. Kaya nga kami ay bumoto ng no nung sinabit ang budget sa plenary sa House. Dahil alala kami, nababahala kami sa ang program appropriation. Yung kasi ito ang nangyari dyan. Pag nilagay yung pondo sa program appropriation, binibigay natin ng discretion sa DBM at sa Executive Department
kung kailan at paano gagamitin yung pondo, that is to the tune of more than 200 billion pesos. Di ba, ang dapat mag-appropriate ay ang Kongreso. Eh, kaya nga meron tayo tinatawag na line item para doon dapat natin makikita kung saan pupunta mismo yung bawat sentimo ng which na binabayaran natin. Pero pag ginawa natin yung program appropriation, at ito yung nangyari na tatlong taon na yan na ganyan, kalaki o mas malaki pa nga, ay nawawala yung power of the first portion. At hindi natin mamomonitor kung paano nagagamit ng BBM at ng executive department ng pera. Kung ay napupunta yung bawat at mga tawag natin na foreign balance, kaya mas lalo pa sa mga social conflict, mas control na hindi patapito, eh, that is the worst form of corruption para sa akin. Meron po ba ulit ang call committee na tinatawag sa Shell? Nagsabi na si approach sa akin na wala na. I don't think they can afford to have one anymore. Dahil alam na ng taong bayan yung nag-react ng tinatawag sa committee na yan. Opo, pero kung maunawaan kung explain it again, in the midst of all controversy about flood control, funds raised, scandal, galit na mga tao, eh bakit hindi pa rin natanggal itong anti-policy funds? Mas maganda siguro ito natin dahil kami matagal na namin na sinusunan niya. In fact, that is just the reason why we voted against the budget and the education. Opo, let's go back to ano po, let's go back to all the sabi nga sa yung 2025 budget eh talagang hindi maitatagwa na matakot ang nangyaring bilag yan. You know, yung mga finance in charge of the finance committee like Grace mo, pati sa sa Kongreso, sa Kamara, bakit wala man lang pitik na there is something wrong somewhere? Parang it's possible conspiracy mo. Ang tanong kasi dahil, sino ang may alam ng mga nangyari sa loob ng at the start of that time, yung small committee na yun. At pinaalam na yan sa lahat ng mga miyembro ng mga yung bawat representatives ng both House and the Senate. Because kung yung mga nakakaalam at hindi umilig, yung talaga, tama kayo kasi that kind of condonation is not something that we want to happen. Eventually, ang pinag-usapan natin, balik na pera. Pinag-usapan natin, yung bilyones na pera na dapat pumunta sa development goals ng ating pamahalaan. Ibig sabihin yan ay pupunta sa napakalan ng ordinaryong mamamayan. Kung mga magagaswan natin, mga formal schedules natin, mga talagang nag-hirap araw-araw. And yun yung talaga nagagalit kami na kailangan talaga ilabas ang buong katotohanan magkaroon ng pananagutan. Parang mafiosi practice of omerta. Parang ganun eh. Alam ko may nangyayari pero I'm not saying anything. Parang ganun, di po. Kaya nga kami ay naghain ng House Bill na hanggang ngayon ay panukasa pa rin. Yung para magkaroon ng infrastructure at ICAI, Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Kasi nga nakikita natin na we have to get to the bottom of this at hindi sapat yung kapangyarihan ng ICI para talaga malaman ang buong katotohanan. Opo, Kung Shell, paano po ba nagagamit itong unlockable funds na ito? Nakakaloka kasi siya, di ba? Ito po ba ay isang lump sum na or is this per lawmaker na meron silang allocable funds na tinatawag na po? Based sa nakikita ko mga reports na nakalap namin ng information, ang nangyayari dyan, nagsisimula pa yan sa NEP
sa National Expenditure Program. At ito yung, kumbaga, yung pa lang ay inahalap na daw yan. Let's say, for example, ng DPWA, sa mga selected na mga kongresista o mambabatas na at pati sa mga kongresista. Ayun pala yung alok kong Shen, inaalok. Alok, kabon. Kaya nga kaya nakakagalit na next mo yung budget natin ay talagang pinalitan na nila at ginagamit na nila milking cow. That's why it's so important na may magkaroon ng pananagutan dahil hindi na pwede. Anong klase pamamahala yan kung ganyan ang governance na ating pamahalaan? That is impossible kung gusto natin na kumanda ang buhay ng bawat Pilipino. Especially kung ang pag-uusapan ay kung health. So let me now move on, Congressman Shelby, kung sa pinungan ng PhilHealth at congratulations to your team. Dahil dapat daw ibalik na daw ito namin ng Korte Suprema. Ang tanong, paano ibabalik ito? Saan kukunin ito? Opo. Paano po ba? Anong next step nito? Yan ang babantayan natin. Kasi ako, pagkaintindi ko ng Supreme Court decision, pag sinabing balik, dapat kung ano man yung binigay o kung saan nilalayan, ayun ang dapat ibabalik. Aha. At babantayan natin yan kasi that remains to be seen. Dito nga sa mangyayari sa Vitamin na isang makikita natin paano papatupad ng Legislative Department itong utos ng Supreme Court. Ginasta nyo daw pero sa health din daw naman ginasta. Ang taas na dito, meron na pong, we have to confirm that. Oo. Kung talagang doon napunta. Baka naman nagpunta sa ibang mga proyekto na naging multo na. Ng Halloween party bigla na ghost project. Oo nga po. And then there's this small item about walang mananagot sa ginawa niya. Precisely, kaya nga natin kaya kami nananawagan at nag-file ng bill para imbestigahan lahat ng bagay na yan at magkaroon ng pananagutan. As of now, dahil hindi na na-live stream halos lahat ng mga proceedings ng ICI, hindi natin alam kung kasama sa pag-iimbestiga nila itong what happened in the previous budget cycle, especially sa Baikang. Okay, sa ano po, dahil kayo po'y magaling na abogado, from the Supreme Court point of view, usually ba talaga ang husgahan lang po nila is to return or not to return? At hindi na nila papakialaman kung merong accountability yung mga kumuha ng pondo na yun na ultimately hindi pala pwedeng gawin. Yung sa pagkaalam ko kasi ang final na decision was simply to question yung transfer and to order the return. Kaya what pa yan topic criminal na nag-uusapan yung liability. Although, may ilan na mga justice na meron silang mga nabanggit na ang tawag namin doon ay officer dictum. Ibig sabihin nun ay incidental lang. Parang aside lang na may mga ilang official na hindi naman daw liable. But that is not binding in the sense that pagman sa criminal cases. Yeah. Opo. Kung siya ng party, natanong ako on a different topic if yun lang po, no? Ilang araw na lang po ang meron tayo before po ang holiday natin. Ano po yung nangyayari dun sa usapin? Ma'am, iwanat ko lang pa ako nang ninig na namumulikat na. ICC, sasabihin na naman, anti-dynasty, at kahit pa paano, pinag-uusapan naman po ba ito? Well, unang-una, ang talagang pinupush namin ay may sa batas na agad ay yung House Bill 4453, yung bigyan ng mag-establish ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption. That is doable. Kaya lang, kailangan gagalaw na ang House leadership dyan sa itong darating na linggo by Monday. That should be already brought
plenary ng Lunes, kaya pang ma-approve yan, at least sa amin, sa House, before we adjourn. Now, the other bill, sa anti-political dynasty, maraming version yan, at nasa committee level pa lang yan. I don't think aabot yan by this year, although kami rin ay, iba dekade-dekade na natin hindi sa itong batas na ito, kaya the sooner we can pass the better. Pupush pa rin namin ito, malamang sa practical matter mga January or February yung sa batas. But we will push this to at least fast as we can. Yung isa pa ay yung party list reform, yung kailangan din natin. Yun ay meron din mga nakafile na ng mga tangkalang batas dyan, pero dadaan pa yan sa proseso. At yung pang-apat, yung blockchain, yung cadena bill, that also is already in the process. Well, ano po ba ang tingin po ninyo, Congressman Chel, ito sa mga sinusulong na priority bills ng Pangulo? Meron po bang kaibahan yung yan, priority yan, or certifying them as urgent, or semantics na po ito? Meron talagang pagkakaiba yun. Kasi pag sinabi natin na priority bill yan, hindi pwedeng i-copy yan. We still have to follow the constitutional requirements that bawat kailangan that must be held on separate days. Now, kung iba naman yung kung certify yung Pangulo na urgent ng bill, ayun ay pwedeng i-bypass yung requirement na 3 readings on separate days. At although, may nabanggit kasi ang spokesperson ng Malacanang kahapon yata na hindi raw certify, hindi daw certify ni Pangulo yung itong apat na gusto niyang i-prioritize dahil daw ang nasa constitution ay certification of urgency can only happen pag merong public calamity or emergency. Pero ang tanong po naman dyan ay kaya emergency na itong problema natin sa corruption. At hindi ba emergency itong anti-political dynasty na 38 years na natin hinihintay? Ay para sa akin, that is an extreme emergency na dapat na tumunan agad na ating pamahalaan. And with all due respect to sa mga lehitimong mga party list, ang daming mga party list representative na nadadawit dito sa flood control. So my question, Rep. Chel, is ganito, yung po bang, to go the extra mile for the President to say, priority itong business na ito, is he now thinking of his legacy, or is it like a fire extinguisher na pampatay muna sa sunog ngayon, bahala na sa susunod na taon? Makikita natin sa mga darating na buwan by early next year kung gaano seryoso ang ating pamahalaan pagdating sa mga batas na ito. They know we are serious. Alam nila na seryoso ang sambayan ng Pilipinas. So, dapat maging seryoso din sila. Ayun. Palagpagin na natin yung anti-dynasty bill na yan. Oo. Matanda pa sa amin yan, Tom Shell. Oo nga. Oo nga. Ano nga ba yun? Ang real test, kung ilalive ka po. Ulit sa backup. Pero muna tayo. Mahalaga yan. Budget ang usapan. Ma'am Chel, maraming salamat sa Thank inyo. you, Ma'am Chel. Thank you kayo. Maraming salamat din. Merry Christmas. Merry Christmas. Ayan, ito, sa totoo lang, si Congressman Chel, kung ganyan ang mga party list representatives mo, ay yung mga party list hindi talagang, to use that English word, na bastardize talaga eh. Yung party list yun lang pa niya di ba? Kasi hindi sa kongreso pa lang, ginagawa sila. At alam ng Pangulo kung ano yung mga hot buttons ngayon ng mga tao, di ba? Dynasty, party list, ano muna iba? Transparency. Ito,
corruption in general. Grabe. O, abangan yan, bukas. At kung sakasakali, i-hearing din natin yan. May live stream din natin yan sa DMM General. Push the button. Yeah, push the hot one. Oh, it is 9:39 and 57 seconds, which now turns to 9:40. Babalik po ang Balita Pakan on a Thursday morning shortly. Sina Peter Musi at Rica Lazo sa Balita Pakan. Balita Pakan. Basta AM DZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Flemex Forte Pyrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta nagundi, Flemex. Yolo Pascual po. Sa upuan hika, may Flemex Forte Syrup and bottle. Pero para sa bitawang kailangan agad, may Flemex Forte Capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kaya kibulsa. Gawa sa natural na hindi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Ang init na, ginhawa pa. Flemex Forte Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Flemex. Easy. Detective Mler, generic name of Flemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang tema, sige na po. Maluwag ang paghinga sa Flemex Forte. Basta Lagundi, Flemex. Ang Flemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Basta AM, MM. Minuminutong nakakatulog. Ang bawat sulong para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maiakit sa bawat piligid. Pinapagpabalita ang maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Basta sa Instresa. Energy, energy, energy! Ang hatid namin tuwing umaga kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Licornia sa alas 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Tele Radio. Mga nagpapakang balita. O na mahihilig sa sisiwas-siwas mga kanok ng bayan. Laban lahat yan ang DZMM Radio Patrol sa Istreta. Basta AM DZMM. Dapat nagtutugtog mo rin ka pag ikaw nagtulong hindi material driver. Tulog ako dyan. Oo, yung driver. Tulog ako sa tayo. Para hindi ka masyadong naiinis. Dati joke na talaga tayo. Shell tayo dyan. Joke lang. Oo. Alam mo maganda yan sa pastel. Hindi sa long drive. Ano? Sa regular daily morning rush. Yeah. Nagkakaroon. Diba? Kasi kapag ito yung sinasabi, pag holidays mo, grabe ang adrenaline natin eh. Kaya yung makat ka lang ng konti, makikipagtatayang ka na. Hindi mo tama yun. Magpapasko na. Baka naman gusto nyo magpaskutan. Sa White House. Sa White House. At mauwi pa natin yung mga napanalunan natin sa raffle. Yeah. Diba na-underestimate natin yung mga panalo natin sa raffle party? Yung mga, mga toaster, diba? Yung mga rice cooker, saka electric fan. Pag nasira yung mga yan, may napanalunan ka sa raffle, di ka na bibili. Diba? Huwag natin there's so many blessings coming our way. Every man o malaki ka you need to take time off from your cell phone and gadgets. So, appreciate na we have a lot of problems and challenges, pero nangyayari pa rin pa. Yan. Kaya di sa Bigalyo. Ilang araw na lang yan. Okay, ito na ang ating susunod na panahon at equally
very important in terms of analysis, and so we'd like to welcome the co-convener of Article 11, the president of the Liberal Party. Alam mo ba na Liberal Party is only one of two before? Nationalista and Liberal lang yan eh. And former House Deputy Speaker, Attorney Erin Pandiada. Attorney Erin, sa Balita Batan. Good morning, Peter at Mika. Lahat namin nakikinig dito sa TVMM. Merry Christmas, attorney! Hinanap ko yung pang-Christmas tree ni attorney sa background nila. Kaya yung Christmas tree. Aba, ay, hindi pa naman ang kulay ng ating shirt. Galing. Attorney Erin, talagang nag-issue po kami ng arrest warrant sa inyo dahil sabi ko din, gusto ko makausap si Attorney Erin. I'd like to find out what his views are on these raging issues of the day. Like anti-dynasty bill na pag-usapan din namin ni Congressman Chess kanina po ito. Pero, you know, you come from a very respectable at matinding pamilya sa politika. And do you think, versus your father's time before, ito po ba palagay niyo mangyayari in our lifetime? Itong anti-dynasty bill na ito? Well, syempre, patuloy namin na pinapangarap na magkaroon talaga ng anti-dynasty bill. Nandiyan yan sa ating saligang batas. At ang pinakamalaking hadlang talaga, kung ito ay may papasa sa House of Representatives, kung saan, alam natin, halos more than 50%, and close na to 70%. Sa Senado naman, meron naman po tayong kasaysayan na pinapasa naman sa Senado ang anti-dynasty bill. So it's really a challenge sa House of Representatives. And yun nga, kung ito'y mangyayari sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, of course, it will be a feather in his cap. Pero tingin ko, okay yung sinabi niya na kasama sa priority bill, pero kung hindi niya i-certify as urgent o hindi niya gagamitin yung powers na pwede niyang gamitin, baka hindi ko may pagsabi for the system. Yeah, and marami nga po muna na nasa constitution na po ito eh. Kailangan na lang ng enabling law. And yes, hindi tayo makaagwan na talaga. Tayo nasusurprise ka na tayo nagugulat dahil yung mismo ugit ng batas. Kasi rin sasamahan. Sina mismo yung mga dynasty eh. What is, meron bang magic formula to get this done? Well, there's really no magic formula unless really the president exerts effort, no? Alam naman natin ang laro sa House of Representatives. Kung talagang gusto ng isang Pangulo na merong basta na isang panukalang batas, he has certain powers in his arsenal na to get it done. For example, syempre alam naman natin ang mga congressmen ang mga budget na kailangan nila sa kanilang mga districts, no? Yung release noon, manggagaling sa Department of Budget and Management. At kung talagang hindi si Pangulong Bongbong Marcos, pwede niya gamitin niya na like a carrot and stick approach, no? Do this, and I will release your SARO, your statement of allotment of resources, no? for your district. Kaya sabi nga namin, kung talagang seryoso siya, merong mga pamamaraan na pwede niyang gawin para mapabilis yung pagsasabatas ng anti-dynasty position ng ating pagkakabatas. Pero kung titignan natin, Attorney Erin, napakalaki kasi ng porsyento ng Pilipinas yung talagang ruled by dynasty, no? Political dynasty. Kung mga isabatas, itong anti-dynasty bill, kaya ba ng Pilipino yan? Alam ba natin kung sino ang iboboto natin? Knowing na
kahit na ito mga nakaraang mga halalan, meron tayong other options ng ibang kandidato, and yet, tayo ang humahalal sa mga dinastiya. Well, ang kailangan natin tignan dito, kung meron tayong batas, hindi na talaga pwedeng ipako ang isang dinastiya. It opens opportunities now for other qualified and competent officials to run for office. So hindi lamang limitado sa isang pamilya ang pwedeng manindihan sa isang munisipyo, isang probinsya, no? Isang distrito. Ito'y mabubukas sa iba't ibang mga tao na pwede ring magbigay ng kanilang ideya kung paano mabibigyan solusyon ng mga problema ng ating bansa. So, it provides opportunity, equal opportunity to others, which we want to happen. Dahil wala naman monopoly sa magandang ideya ang isang pamilya. Minsan nga nagkakaroon ng problema sa isang pamilya. No? And just to go even further, no, we can't wait for the dynasty themselves. Dahil there will come a time na within the family, they will fight among themselves. Pero masyadong matagal para hindi yan. Ang kailangan, bigyan natin ng oportunidad ang mga mamamayan na pwedeng tumingin sa mga iba't ibang mga qualified na kandidato na pwedeng tumakbo at manindihan dito sa ating bansa. Bakit hindi po ganun ang gawin natin? Kung lalo na sa eleksyon, no? Nakikita naman po natin yun eh. Bakit hindi na lang tayo mismo ang kumontra sa dinastiya? Kung kaya naman natin na tayong may kapangyarihan na mag-upo sa ibang mga kandidato. Matagal na rin natin ginagawa yan, Rika eh. At, well, I'll call spade a spade, no? Yung mga nakaupo, ginagamit nila yung kapangyarihan nila para manatiling makaupo. No? Whether it is through vote buying, whether it is misplaced utang na loob. No? Kaya mas anong klaseng voters education na ginagawa natin kung hindi matibay ang pagkakaintindi ng ating mga botante kung ano yung epekto ng political dynasty sa corruption, sa ekonomiya natin, talagang mahihirapan tayo. Kaya importante na meron tayong batas na tutulong sa patuloy na ekspansyon na ginagawa ng iba't ibang mga simbahan, no, at organized. Ito po yung pwedeng magpainit ng ulo ng maraming tao. There are 82 provinces now in the Philippines. As of late 2024 and early 2025, at least 71 out of the Philippines, 82 provincial governments are led by members of political dynasties. And 71 out of 80, or 87% of all provinces are led by political dynasties. How did we stage Congressman Erin? Kasi parang ano ba nangyayari? Well, pare-pareho lang naman yan eh. So kahit na sino iboto mo, ganun din naman eh. Nasa botante mo ba yun? Or talagang na-entrench na lang yung mga dynasties and therefore they have this power to say, oh, dito ka, nasa tayo mapupuno na itong probinsya na ito? Well, it is partly true that dahil rin sa botante yan. No? Dahil alam naman natin, like I mentioned earlier with Rika, na ginagamit ng nasa poder ang kapangyarihan at resources para manatili sa pwesto. So that allows them to stay in power and make sure that their dynasty would not be removed. Now, what may have aggravated the situation is dahil nagkaroon tayo ng, well, whether rightly or wrongly, pero ako, I'm still in favor of it, yung term limit. You know? The term limit was introduced during
the 1987 Constitution, I'm still in favor of term limits. Pero ang nangyari dito, dahil nagkaroon ng term limit yung, kunyari, yung tatay, hindi na makatakbo, no? So maghahanap ng ibang posisyon kung saan siya pwede tumakbo. Habang yung iniwan niyang posisyon, ipapasa niya sa asawa niya o anak niya. So ito yung nangyari. Ngayon, the other side of the argument, kung walang term limit yan, baka nanatiling mayor habang buhay na lang yung... Tama. I don't know which is better, pero like I said, I'm still in favor of term limit, no? Baka nga, dapat gawing mas maigpit. Kung may term limit, hindi dapat siya pwedeng mapunta ibang posisyon. Yun, oo. Maganda. Very interesting yung binanggit po ninyo. At naku, paano yan? Term limit na. Ay, doon tayo sa party list. Agad, no? Lumalas yun, no? Di po ba? I mean, sa nasa level, meron probinsya dito malapit sa ay, Maraming probinsya yan. halatang obvious eh. Okay, lilipat lang po ako, Congressman Erin ha, kasi we have about 5 minutes left. Gusto ko rin ma-discuss po itong yung pag-kansela ng passport ni Saldi po. Okay. Tumutulo-tulo yung ng isda. Eventually po kay Saldi po. I mean, nasa Portugal man siya or wherever, but does it really affect him? Well, it limits his movement unless he has acquired another passport. So he will not be able to use the Philippine passport to go to other countries. Now, alam naman natin, sir, no, dito sa may Spain at Portugal, merong mga golden visas dyan. He has investor there and he may be given a Portuguese or Spanish passport. Now this can be used, no, to avoid being limited to 50%. So he can travel with that passport to other countries if so desired. Pero yung cancellation of the passport Ingat po, God bless po. should limit it to 50%. What we don't know is if has acquired another passport because of, let's say, the privileges given to those who are big investors in certain countries. Will this help us track his movement? Kung yun nga po, nakakarado na ang passport. Makikita po ba, may record naman po yan, di ba, na dito siya huling pumasok at malaman na lang, o hindi po ba natin? Yan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.